Panahon ito ng Kwaresma. Kasulukuyang tumutulong ako sa aking lola na magluto sa may labas ng aming bahay ng malagkit at iba pang kakanin para ibenta sa may simbahan at aming iyahain para sa almusal. Iniwan na kasi ako noon ng aking ama't ina dahil parehas silang namamasukan noon doon sa may Maynila. Dalawa kami magkapatid, pero mas madalas ako ang katuwang ni lola sa mga pagluluto dahil ayaw na din sa kanyang ginintuang turo. Marapat na madaming alam daw sa gawaing kusina ang isang babae, na habang ang kapatid ko namang lalaki ay siyang katuwang ni lolo sa pagsasaka para maaga din daw itong matutong mabuti. Takong lagpas sa alas 12 na ito, na kahit pupungas-pungas pa ako ay hawak ko na agad ang napakahaba at malaking syanse sa nakapikit ang isang mata na hinahalo ko ang umuusok na halaya. Napatiklop pa ako lalo nang bumugso ang malamig na hangin. Dala nito ang preskong simoy, pati ang tinig ng mga tao kung saan ay bumabasa ng pasyon para tumalangin. Matapos dagdagan ni lola ng kahoy ang gatong sa may apoy. Nagsabi ito na sandali lamang daw at mayroong aasikasuhin sa may loob na kusina. Dalawa po kasi ang aming kusina, isa sa may loob para sa maliit na pag-aasikaso at ito namang sa may labas ay para sa maramihang pagluluto. Pumasok na si lola sa may loob. Kita ko pa ito nagmamadali sa paglalakad kahit paika-ika na. At heto ako, tahimik na naghahalo sa malaking kawali na para akong paro-paro na palipat-lipat sa may tatlong malaking talyase upang masiguro na maayos ang pagkakaluto ng malagkit, kakanin at puto. Nang biglang may marinig ako. May narinig ako sa kung saan na hindi ko maipaliwanag ang tunog. Napatingala pa ako habang tinatanaw sa bawat sulok kung saan ba nagmumula ang parang mga alingaw-ngaw. Naika ko na lamang, baka grupo lamang ito ng tumatawid na gansa tuwing gabi. Dahil ika naman kasi ng lolo ko, ay ganoon naman daw ang mga hayop na ito na kahit gabi ay lumilipad para pumunta sa kanilang mga paboritong lugar tuwing sumasapit ang mainam na panahon upang manginain o magtipon-tipon. Kaya ilang sandali pa akong nakatingala para sana ay makita kung gaano sila karami sa paglipad ngayong gabi. Pero nagtataka ako dahil bakit parang paikot-ikot lamang ang naririnig kong pumapagaspas doon sa may itaas. Ika ko na lamang ay baka naliligaw ito. Nabahagya pa nga akong natatawa sa isip ko sa itsura ng gansa na nalilito. Kaya binaliwala ko na lamang ito at pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang aking niluluto dahil ayaw kong mapingot ako ni lola pag maamoy nito na nasunugan na naman ako sa aking pagluluto. Ngunit halos mabitawan ko ang hawak na sandok nang makarinig ako ng kung ano. Dahil parang may mabigat na dumapok doon sa may itaas ng malaking puno. Napapayuko pa ako para ito ay aninagin gamit ang aking kamay, ay para akong gumagawa ng teleskopyo para makita ito ng husto. At kitang-kita ko ang mga sanga gumagalaw. Gumagalaw ang mga dahon at sanga ng puno. Pero wala naman akong nakitang pagdaan ng hangin. At parang sa may itaas ng puno ay mayroong nakatingin sa akin. Dito ay bahagya akong nakadama ng pangingilabot na napasulyap pa ako sa loob ng kusina. Napapakamot dahil napakatagal naman yatang bumalik ng lola ko na mukhang nakatulog na nga yata ito at iniwan akong mag-isa dito. Papatayo na sana ako para silipin sana ang lola ko. Pero muli ay napaupo ako dahil sa takot. Sapagkat may biglang gumalaw doon sa may itaas ng puno. Nasa pagkakataong ito ay hindi ko na inaalis ang aking pagtingin doon sa madilim na dako. Mabilis akong napalingon doon sa may kusina at nangangatal ang boses ko na tinatawag ang aking lola. Pero walang tumutugon. Wala.
at nagtaasan palalo ang aking mga balahibo dahil sa aking naririnig. Dahil may sumitsit at parang may tumatawa akong naririnig. Dito ay hindi ko na nagawa pang sulyapan kung saan ba ang tunog ay nagmumula. Dahil alam ko na kung saan, kundi sa may itaas ng puno kung saan kanina ay mayroon akong natatanaw na wari ay tumapo. Napayuko na lamang ako at mahinang tinatawag ang lola ko. Takot na takot. Habang hindi ko na mapigilan ang aking luha sa pagtulo. Dahil doon sa may itaas ng puno, naririnig ko ang paglangit-ngit ng mga sanga at tila pumapagaspas ang nagkukubling kung anumang nilalang. Nawari kumikilos ito ng dahan-dahan patungo sa aking kinauupuan. Nasa ako lamang napansin na napapagitnaan ako ng 3 malaking talyase sa malawak at bukas naming bakuran na paniguradong mahihirapan akong makatakbo dahil sa mga nakaharang sa aking kapaligiran. At tinig na dinig ko ang tila natutuwang pagbungis-ngis nito. Marahang kumikilos. Wari ipinapagpag pa ang kanyang malaking pakpak na ilang ulit na pumapagaspas doon sa may itaas ng puno. Wala na akong nagawa pa. Tiklop tuhod na yumakap na lamang ako sa aking sarili. Pinipigilan ang tumutulong luha at umaapaw na nerbiyos at kaba. Saka pa ulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng aking lola habang patuloy na pinabalot ng usok mula sa palibot ng mga malaking kawali. Hawak ang mahabang siyanse at sandok. Na isang nakakapangilabot na pag-angil na lamang ang aking huling narinig sa kamariing ipinikit ang aking mga mata. Pero bago pa ako malayang daluhungin ng kung anumang nilalang na nasa may itaas ng puno ay ang siyang paglabas naman ng lolo ko. Na dito ay mabilis na napatakbo ako sa may tabi nito. Takot na takot. Pero heto si lolo, hawak ang tasa ng kape. Kalmado. At mukhang batid na ng lolo ko kung ano ba ang kinatatakutan ko. Natumingala pa ito at pumapalatak na wari galit at nadidismaya. Tinapik na ako ni lolo, saka ngumiti na ikanito ay bumalik na ako sa aking pagluluto. Saka ito ay naupo sa may tabi ng aming nilulutuan na maya-maya lamang ay inilapag niya ang hawak na tasa ng kape. Inilabas ang tanga nitong itak, saka hinasa. Habang marahang nagsasalita na ika niya na may mga nilalang daw na sadyang ang kaya lamang puntiryahin ay ang mga taong mahihina. Ito ay mga nilalang na hindi lamang nabubuhay sa pagkain ng lamang loob, pagsipsip ng dugo ng tao, kundi paborito ding lantakan nito at paglaruan ang emosyon ng tao, lalong-lalo na ang takot sa ating puso. Labis daw na nagbibigay ito ng iba yung lakas at kapangyarihan sa kanila. At sa katulad kong bata, bukod daw sa ako ay sariwa, ako ang pinakamadaling biktima dahil sa ako ay musmos at mahina. Nakita ko pa si lolo na sumulyap doon sa may madilim na dako ng mataas na puno. Hawak ang kanyang bagong hasang itak. Minura ni lolo ang kung sino man na nagkukubli doon sa may kadiliman. Naikapan niya ay kung hindi ito aalis, ay baka wala na itong kalahating katawan pa na babalikan. Dahil sisiguraduhin niya na hindi siya mabubuhay
kung itutuloy nito ang pinaplano niyang apangahasan. Na dito ay nabitawan ko pa nga ang hawak kong mahabang syanse at sandok dahil sa labis na pagkagulat, sapagkat biglang may tila mabilis na umigtad saka pumagaspas papaitaas mula sa may puno at lumipad ito ng papalayo. Napadilat ang namumugto kong mata dahil sa aking nasaksihan. Napakalaki, mabilis at kakaiba ang itsura ng aninong aking nakita. Labis akong natakot pero mas mahigpit akong niyapos ng aking lolo na ikapa niya ay huwag na akong matakot dahil mayroong mas nakakatakot. Kaya kailangan ko daw magmadali at pumasok sa may loob ng aming kubo na ikapa ni lolo. Magmadali ako at magdala ng tubig na isang tabo. Napakamot ako sa aking ulo. Kumulot ang noo habang muling napasulyap sa aking lolo. Nagtataka ako dahil ikako ay para saan naman at ano ang gagawin ko sa isang tabo na puno ng tubig. Na natatawang sabi naman ni lolo, ito ay para gisingin ang lola ko na kasulukuyan na pala talagang nakatulog sa aming mahabang mesa. Na bago ko daw ito gisingin ay buhusan ang apoy doon sa may pugon dahil nakakaamoy na ito ng tutong at tiyak na malilintikan daw si lolo dahil sa kanya pala inihabili ni lola na matingnan ang nakasalang na lutuin na ito ay iidlip muna ng sandali. Napawi na ang aking takot at kaba. Mabilis akong bumalik sa aking gawain. Pero hindi ko pa rin maiwasang mapatanong kay lolo kung ano ba ang kaninang nakita ko. Nasiyang pagseryoso naman ng mukha ni lolo at ika nito, ang aking nakita kanina sa may madilim na dako ng itaas ng puno ay isang manananggal. Siguro daw ay madalas na itong umaaligid, nagmamasid, at kanina ay nakakuha ng tiempo nang mag-isa akong maiwan sa malawak na bakuran. Saka itinuro ni lolo na kaya nga daw sa bawat haligi ng aming bahay, lalo na dito sa may malapit sa aming sampayan, makikita ang mga mahahaba at pinatulis niyang kawayan. Sadya daw ito dito ipinuwesto at itinutok para sa mga katulad niyang nilalang. Na kung magtatangkaman itong gumawa ng masama, ay tiyak mapapadali ang buhay niya sa hindi magandang pinabalak. Idagdag pa na kaya nga daw malakas ang loob nito ay ayon sa mga matatandang paniniwala tulad sa panahon ng Kwaresma ay mas dumalakas ang mga nilalang na katulad nila, mas hayok at mas mapusok. Na kaya kahit si lolo ay nagdodoble ingat tuwing ganitong panahon, na oo nga, dapat ay mamayang alas 4 pa dapat ito babangon kasabay ng kapatid ko. Pero alas 3 pa lamang ng madaling araw ay nagkakape na ito upang masamahan kami ng lola ko. At ngayon, na halos malapit na ako maging kasing edad ng lolo at lola ko noon, hindi pa rin nawawala sa isip ko tuwing sasapit ang panahon ng Kwaresma. Halong pagkasabik at saya dahil sa aking mga alaala na may kaakibat na lungkot at nag-uumapaw na kilabot. Mga kaibigan, madalas sabihin ng iba ay pawang kathang isip lamang ang mga ganitong kwento, lalo na sa kanilang nakikitang pangapalabas sa TV, tinig sa radyo at sa panahong moderno na ika nila ay laos o lipas na ang mga ganito. Ngunit, sino nga ba ang mas makapagsasabi? Dahil ang isang bagay na mas importante, mayroon tayong kanya-kanyang patunay na minsan ang mga sinasabi nilang katahang isip lamang ay atin itong mismong naranasan. Mapagpalang buhay po para sa lahat. Manatiling ligtas at mabuti sa ating kapwa. Maraming salamat.
Oy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento. Na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi ay pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay. Mainit na pagmamahal, taos puso po ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahaba pang kwentong katatakutan at kulitan. Dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa ay silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loob ang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito po ang inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your very own original daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out.